Taong Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Ang oras natin sa buong kapuluan, alas 5:02 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako, si Annie Rantoy. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ikatlo sa buwan ng Oktubre taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Good morning sa iyo, amigo. Alam mo, dito sa lugar namin ngayon, sa MCGI Charity Center, ay umaambon. Hindi naman ito kalakasan, pero talaga naman pong umaambon. Doon sa ating mga kababayan na pumupunta right now dito, ay diretso na po sila sa loob, agad-agad. Ito po yung mga mag-a-avail ng libreng serbisyong medikal. Mamaya, antabayanan niyo po yan sa Good Morning Kuya, amigo Sherwin. Yes, good morning, Annie. At pareho tayo na naging sitwasyon sa amin din sa Laguna. Nung umalis kami kanina ay umaambon din hanggang sa makarating tayo dito sa ating studio. Kaya muli, paalala po sa ating mga motorista, pagka ganitong basa ang kalsada, tayo po ay lalong mag-ingat para iwas aksidente. At siyempre, Annie, makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Amiel Pascual mula sa Taiwan. Ayan, para ihatid ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat, amigo, at maraming salamat. Good morning kay Amiel Pascual. Samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hihiling si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso ng dagdag pondo para sa emergency funds dahil sa magkakasunod na naging kalamidad mula sa nagdaang bagyo at lindol. Kahapon, sinabi ng Pangulo na magbibigay ang gobyerno ng nasa 200 million pesos na financial assistance sa mga naapektuhan ng lindol na magnitude 6.9 sa Cebu. Tiniyak naman ng Pangulo na hindi ito ang unang tulong na ibibigay ng national government at imamonitor niyang mabuti ang sitwasyon sa earthquake-hit areas. I will be going to Congress because after coming from Masbate and coming from Cebu, I will be going to the Congress, the House and the Senate para makapagbigay sila ng emergency funds. Alam ko yung mga QRF, yung mga QRF ng ibang mga agencies paubos na. So, pagre-release tayo ng QRF. Hataw Balita Ngayon. May tuturing ng parang the big one ang naging lindol sa Cebu ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS dahil sa lakas nito. Inihalin tulad ito ni PHIVOLCS Director Teresito Baculcol sa malakas na lindol na posibleng tumama sa Metro Manila dahil halos magnitude 7 na ang lakas. Mula noong 1600s o nasa 400 taon na ang nakalilipas. Ngayon pa lang nakapagtala ng ganito kalakas na lindol sa naturang bahagi ng Cebu. Samantala, 6:21 kagabi nakapagtalang muli ng nasa 4.5 magnitude na lindol sa Bogo City na naging sentro ng magnitude 6.9 na lindol noong Martes. Nasa 3,000 mga aftershock naman ang na-monitor ng PHIVOLCS mula sa malakas na lindol. Yes, this is the big one for northeastern side of Cebu. But there may be, like bigger ones na hindi pa natin nakikita. But as I've mentioned, since this is the strongest earthquake in most recent memory, siguro we can see that is the big one for that part of Cebu. Kasi first and foremost is magnitude 6.9. When you say magnitude 6.9, that's considered a strong earthquake. Hataw Balita Ngayon. Itinigil na ng Philippine National Police o PNP noong Miyerkules ng gabi ang pagtulong sa mga search and rescue operation sa mga biktima ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu.
Ayon kay Police Brigadier General Antonio Maraliag, ito'y dahil natagpuan ng lahat ng napaulat na nawawala. Nakatutok ngayon ang mga police sa relief at rehabilitation efforts sa mga napinsala ng lindol. Binabantayan naman ng mga pulis sa mga inabandonang gusali para maiwasan ang looting o nakawan at mapanatili ang peace and order. Ang specific ko ang kanilang ginagawa magmula nung Martes ay specifically ito po yung security, medical, retrieval, road clearing, tsaka nagpo-provide din po sila ng mga logistics o yung transportation para may balik sa normalcy yung kaayusan dito sa apektado ng bagyo. Sa ngayon, nako-concentrate po sila sa relief and rehab operation. Hataw Balita Ngayon. Nagpadala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng nasa 100 mga tent at shelter grade tarpaulins sa lalawigan ng Cebu upang magamit ng mga naging biktima ng malakas na lindol. Sa bayan ng Medellin, nagsuot ng plastic ang ilang mga residente bilang proteksyon sa ulan habang sila ay natutulog dahil nawasak ang kanilang mga bahay. Sa isa pang video na nakuna ni J. General, makikita na magkakatabing natulog sa kalsada ang ilang residente sa Bogo, Cebu. Anya kuha ito pasado 1:00 ng madaling araw kahapon. Kahabag-habag rin ang sitwasyon ng isang pamilya sa bayan ng San Remigio na natulog na lamang sa kulungan ng baboy. We are sending rolls of shelter-grade tarpaulins. Ito naman yung pwede natin gawing initial na kung nasira yung bubong, nasira yung bahay, just to put a cover over the heads of our affected families. Hataw Balita Ngayon. Patuloy na isinusulong ng Department of Energy ang pagtatayo ng mga nuclear power plant sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon kay DOE Director Patrick Aquino, may 15 lugar na natukoy na posibleng pagtayuan ng mga nuclear power plants. Prioridad dito ang sa Luzon Region na siyang may malaking demand sa kuryente. Sa ngayon ay patuloy pa ang pinag-uusapan at pinag-aaralan ng DOE at iba pa ang kaukulang ahensya, kabilang ang mga private stakeholder, ang mga detalye sa implementasyon ng operasyon ng nuclear power plant. Umaasa ang Department of Energy na makapagsisimula na ang operasyon ng nuclear power plant sa bansa sa 2032. May mga lugar na sa Pilipinas na napuntahan na-evaluate na ng desktop, napuntahan na yung actual site. At yun po, kinukumpirma natin may mga lugar. Bahagi po ng mga sites na nakita na natin, yung lokasyon po kung nasaan ang DNTP, patuloy po itong suitable para lagyan ng nuclear power plant. May mga iba pa pong lugar sa probinsya ng Bataan, sa probinsya po ng Pangasinan, sa probinsya po ng Camarines Norte, sa probinsya po ng Palawan, sa probinsya po ng Masbate. Hataw Balita Ngayon. Halos 10,000 mga bagong body-worn cameras lang ang maaaring mabili ng Philippine National Police mula sa pondong inaprobahan para sa ahensya sa taong 2026. Ito ang inihayag ni Camarines Sur 4th District Representative Arnie Fuentebella, budget sponsor ng Department of the Interior and Local Government at attached agencies nito sa plenary debates para sa proposed budget ng kagawaran. 40,000 mga body-worn cameras sana ang kinakailangan ng pambansang pulisya sa susunod na taon. Nasa 2026 budget po ba natin, Madam Speaker, distinguished sponsor, ang pondo para sa body cam? Yes, but it is not enough, Madam Speaker. We need about 40,000 body cams, amounting to 35,000. That's about 1.3 billion pesos yung ating pong kailangan for the body cams for 40,000 personnel, Madam Speaker. Magkano po ang nasa NEP at magkano po yung diferensya na kailangan? So that is the problem, Madam Speaker. Since yung fiscal space po natin ay kukonti lang, we might be able to purchase less than 10,000 body cams. Hataw Balita Ngayon.
Aprobado na sa mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang 197 billion pesos na pondo ng Department of Transportation o DOTR sa taong 2026. Ayon sa DOTR, ang kanilang pondo sa 2026 ay magpapabili sa konstruksyon ng mga big-ticket projects sa railway, aviation, road at maritime sectors. Pangako ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez na pabibilisin nila ang mga konstruksyon ng mga proyektong magpapabilis at magpapaginhawa sa biyahe ng mga Pilipino. Hataw Balita Ngayon. Inadapt ng Kamara ang House Resolution number 302 na naglalayong hilingin sa Senado ang consent nito para palawigin ang sesyon sa plenaryo hanggang October 13. Ito'y para talakayin ang 2026 General Appropriations Bill sa third at final reading. Sakaling pagtibayin ng Senado, mauurong din ang nakatak. Kahapon October 2 ang inaasahang huling araw ng debate sa plenaryo ng Kamara para sa 2026 General Appropriations Bill. Agad namang tinapos ang plenary debates. Hataw Balita Ngayon. Naniniwala ang abogado ng mga drug war victims na si Attorney Cristina Conte na ang resolusyon ng Senado para hilingin na i-house arrest si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay nagpapakitang malaki pa rin ang impluensya ng dating Pangulo lalo na sa mayorya ng mga senador. Ang political clout na ito ang magpapatibay niya sa pananaw ng mga biktima at prosekusyon na kung papayagang makalaya ang dating Pangulo ay magagamit niya ang impluensya niya laban sa hustisya. Kaya naniniwala si Attorney Conte na dahil dito lalong magiging imposible ang interim release o paglaya ni former President Duterte. Pwedeng maging counterproductive ito dahil ang naipakita ng mga senador ay malaki pa rin ang impluensya ni Duterte sa national politics. Kaya ang pag-uwi ni Duterte ay posibleng maging source or punto ng pagkakagulo. Kaya lalong hindi makukumbinsi ang ICC na pauwiin siya ng Pilipinas. Hataw Balita Ngayon. Isinusulong ngayon sa Senado ang isang panukalang batas na nagnanais gamitin ang blockchain system para sa buong proseso ng paglalaan at paggastos ng pambansang pondo. Ito ang nilalaman ng panukalang batas na Philippine National Budget Blockchain Act kung saan isa sa publiko ang lahat ng impormasyon tungkol sa kung paano at saan ginagamit ang pondo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sa gitna ito ng mga anomalyang nadidiskubre ngayon sa pamahalaan patungkol sa mga pinondohang proyekto ngunit hindi naman ginagawa o tinatapos. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, base sa kanyang karanasan sa mga ganitong investigasyon, takot sa transparency ang mga nakakausap nilang umano'y tiwaling opisyal ng gobyerno. Ayon sa mga eksperto, mas mahihirapang gumawa ng korupsyon kung ito ang gagamiting sistema sa pamahalaan. Because it is shared by everyone, no one person can change it. That's the beauty of blockchain. Most of the time, when we ask them, bakit hindi kayo transparent sa records? Bakit hindi nyo ilabas? Ang lagi nilang sinasagot is, paano kung i-alter nila? Paano kung baguhin at sirahin kami sa social media? So, ibig sabihin, anong mechanism? And that's the reason why we're pursuing this, itong transparency and accountability mechanism. Pag nailagay nyo na po yan sa blockchain, kung hindi ka man mahuli ngayon, eventually mahuhuli ka rin. Kasi kung may ginawa kang kalokohan, nandyan na yan. Hindi niyan pwedeng burahin. Yan po ang tinatawag na immutability. Utilizing the blockchain technology will not eliminate corruption, but it will definitely make it harder given the transparency and immutability it provides. Mahirap gumawa ng kalokohan kapag nakikita ng lahat. Hataw Balita Ngayon. Suspendido ang pasok sa ilang mga lugar sa Luzon bilang paghanda naman sa posibleng maging epekto ng bagyong Paulo. Sa Ilocos Region, all levels na walang pasok sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan. Sa Solsona, sa Ilocos Sur, Tagudin, sa Ilocos Norte, gayon din sa buong La Union at Pangasinan. Sa Cagayan Valley, wala rin pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa mga bayan ng Apari, Santo Niño, Baggao, Igig,
Peñablanca. Habang sa kabisera naman ng Tuguegarao City, maging ang pasok ng mga law, medical at graduate studies ay suspendido rin. All levels din na walang pasok sa public at private sa Casibo, Nueva Vizcaya at sa lalawigan ng Isabela. Sa Nueva Ecija, all levels sa public at private ang walang pasok sa Cabanatuan City at Santa Rosa, habang ang bayan ng Peñaranda walang face-to-face classes pero magpapatuloy ang online o modular learnings. Samantalang wala ring pasok ngayon sa lahat ng antas sa Lopez, Quezon, habang sa Angeles City, Pampanga ay mula sa preschool hanggang senior high school sa mga pampublikong paaralan lamang ang walang pasok. Tawan, Tajao, good morning sa iyo, amigo. Good morning, Ani, at good morning sa ating mga kasambahay. Iniulat ng European Central Bank o ECB na mas mabilis ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin tulad ng pagkain kumpara sa karaniwang antas ng inflation sa buong European Union. Ayon sa ECB, patuloy na tumataas ang presyo ng pagkain sa kabila ng pangkalatang inflation sa rehiyon. Ito ang humahato na balita ni Winlove Marquez. Nagbabala ang European Central Bank o ECB na patuloy ang di pangkaraniwan at matagal ang pagtaas ng presyo ng pagkain sa Eurozone mula pa noong 2022, kahit pa bumalik na ang target sa 2% ang pangkalahatang inflation. Ayon sa ECB, gumagastos ngayon ang mga consumers ng 1/3 o 33% ng higit kumpara bago nagkaroon ng COVID-19 pandemic. Ito'y dahil nasa 40% na ang itinaas ng presyo ng pagkain mula pa noong 2015, kaya ito ngayon ang isinasaalang-alang ng ECB sa pagtatakda nila ng interest rates. Bagamat bumaba na ang inflation rate mula sa 10.6% noong Oktubre 2022, pababa sa kasalukuyang 2%, iniulat ng European Commission na isa sa bawat 3 mamamayan ang nag-aalala kung kakayanin pa nilang bilhin ang mga pagkaing kinakailangan nila. Binibigyan diin ng ECB na mas ramdam ng mga low-income households ang epekto ng food inflation dahil mas malaking bahagi ng kanilang kita ay napupunta sa pagkain. Ayon naman sa Eurostat, tumaas na ng 38 to 44% ang presyo ng karne gaya ng baka, manok at baboy mula 2015. Maging ang gatas, mantikilya, kape, olive oil, kakao at tsokolate ay kabilang sa mga produktong tumaas ang presyo sa nakalipas na 6 na taon. Ang patuloy na food inflation ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit maingat ang ECB sa mga hakbang nito ukol sa ekonomiya. Winlove Marquez, humahataw sa balita ngayon. Naglabas ang Ottawa ng travel advisory para sa mga Canadian na babiyahe patungong Estados Unidos. Ito ay bunsod ng mga bagong polisiya ng Trump administration na ipinatutupad sa United States. Ito ang humahato na balita ni Jenny Rico. Inalerto ng Global Affairs Canada ang mga permanent resident na maaaring matapos ang kanilang status sa United States matapos ang mga pagrebisa sa kanilang eligibility. Kabilang sa mga ito ay ang nakaraang kriminal na paghatol o sobrang pananatili sa labas ng bansa. Gaya na naging kaso ni Johnny Noviello, isang Canadian permanent resident na namatay nitong Hunyo habang nasa kustodiya ng US Immigration matapos harapin ang deportasyon dahil sa mga kasong may kaugnayan sa ipinagbabawal na gamot. Nagbabala rin ng Ottawa na ang travel ban ni US President Donald Trump ay maaaring magdulot ng pagbabawal o pagkaantala ng pagbibigay ng US visa sa mga Canadian na may permanent residency o maging ang may legal status. Nakasaad sa updated notice na ang mga LGBTQ travelers ay kailangang magsabi ng kasarian na itinalaga sa kapanganakan sa mga dokumento gaya ng visa, Nexus card at pasaporte matapos tanggalin ng pamahalaan ng US ang X-gender marker. Patuloy pa rin ang paalala ng pamahalaan ng Canada sa mga mamamayan nito na sundin ang ibayong pag-iingat upang maging ligtas ang kanilang mga paglalakbay. Jenny Rico, humahataw sa balita ngayon. Isang malaking pagbabago sa military procurement
sa military procurement ng Canada ang inanunsyo ni Prime Minister Mark Carney. Ito ay ang pagbuo ng isang ahensya na may mandato na pabilisin at simplihan ang sistema ng pagbili ng mga military equipments at iba pang may kaugnayan sa depensa ng bansa. Ito ang umahato na balita ni Noel Poliarco. Bumuo ang bansang Canada ng bagong ahensya na Defense Investment Agency o DIA na magpapabili sa mga purchase ng military equipment at mag-aalis ng red tape. Ayon kay Canadian Prime Minister Mark Carney, tutulong ito sa armed forces na pabilisin at masimplihan ang proseso sa pagkuha ng mga equipment at magpapatibay sa defense industry. Kasama rin sa mandato ng nasabing ahensya ang pakikipagtulungan nito sa mga kaalyadong bansa gaya ng United Kingdom, France at Australia para mas maging madali ang pagbuo nila ng joint defense deals. Si dating Royal Bank of Canada Executive Doug Guzman ang tatayong Chief Executive Officer ng DIA. Ayon sa mga opisyal, matagal nang hinihintay ang ganitong hakbang ng pamahalaan upang tiyaking may sapat na kagamitan ang mga sundalo sa Canada na kanilang magagamit sa panahon na kinakailangan. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon! Para sa mga working mothers na kababayan natin sa Qatar, isang art workshop ang nakatakdang isagawa ng Philippine Embassy sa Qatar bilang bahagi ng paggunita ng Mental Health Awareness Month ngayong Oktubre. Ilang serbisyo rin ang alok ng mga embahada ng Pilipinas sa iba't ibang panig ng mundo. Alamin natin yan sa humahato na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Iniimbitahan ng ating mga kabayan sa kamustahan sa Pasuguan. Gaganapin ito sa October 10 sa Mindanao Hall sa Philippine Embassy sa Ottawa. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Embahada sa facebook.com/PHNCanada. Pagbibigay serbisyo naman ng OWA sa mga kababayan natin sa Milan mula October 15 to 16, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Philippine Consulate General Building. Ilan sa mga serbisyong ihahandog sa ating mga kababayan ay ang membership registration, renewal at iba pa. Para sa kompletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Consulate General sa Milan sa facebook.com/PHLinMilan. Magsasagawa naman ng Consular Outreach Mission sa Jimhae, South Korea sa October 18 mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 7 ng gabi at sa October 19 ay mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Pasigo Office. Ilan sa mga serbisyo yung pagkakaloob sa ating mga kababayan ay ang passport, civil registry, notarials at embassy ID. Para sa guidelines at listahan ng requirements, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Korea sa facebook.com/PHNKorea. At isang art workshop ang nakatakdang isagawa sa Philippine Embassy sa Qatar para sa mga working mothers na kababayan natin sa nasabing bansa. Ito ay may temang sining at pag-aaruga bilang bahagi ng pagdiriwang ng Mental Health Awareness Month ngayong Oktubre. Gaganapin ito sa October 22 alas 4 ng hapon sa Social Hall ng Embahada ng Pilipinas sa Qatar. Sa mga interesadong sumali, mag-register lamang sa bit.ly/workshop@PE. Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Taiwan, ako si Amiel Pascual. Magandang araw, Zaijian! Bumuhos ang tulong at mga donasyon para sa mga pamilya at residenteng apektado ng lindol sa probinsya ng Cebu. Sa kabila nito, may ilang bayan pa rin ang hindi pa naaabot ng tulong dahil sa iba't ibang hamon na dulot ng lindol. Samantala, hindi bababa sa 1,000 empleyado ng Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs ang tatanggap ng emergency assistance habang hindi pa nakakabalik sa trabaho dahil sa epekto ng lindol sa kanilang hanap buhay. Si Gladys Tuabi, humahataw. Nangibabaw ang bayanihan ng mga Pilipino sa suliraning hinaharap ng probinsya ng Cebu matapos itong yanigin ng 6.9 magnitude na lindol. Iba't ibang tulong ang dumating sa probinsya mula sa pagkain,
tubig, iba pang esensyal, ayuda at manpower. Pero dahil sa lawak ng pinsala ng lindol, naging hamon ang mga sirang daanan, hirap sa komunikasyon at patuloy na pagsuri at pagsuyod sa mga apektadong lugar. Gamit ang social media, ilang Cebuano ang nanawagan ng tulong. Ilan sa mga ito ay mula sa mga bayan ng Midillian, San Remigio at Daan Bantayan na kalapit na lugar sa Bugo City na siyang sentrong naapektuhan sa nangyaring lindol. Nasira ang kanilang mga tahanan at nawalan ng kuryente at higit na kailangan nila ngayon ay tubig. Bilang tugon, minamadali na ng probinsya ang pagkilos sa lahat ng mga apektadong bayan upang masiguro na walang Cebuano ang mapapabayaan. Samantala, tatanggap ng emergency assistance ang mga empleyado ng Micro, Small and Medium Enterprises o MSME na apektado ang hanap buhay dahil sa lindol. Ang kuhan ka na ito ani nga naa sila temporary relief no sa ilahang kalisdanan na mientras wala sila makanegosyo or wala sila magkatrabaho, mahatagan sila o source no of income or naa sila madawat. Sa ulat ng Department of Labor and Employment, hindi bababa sa 1,000 manggagawa ng MSMEs ang tutulungan. Nasa 11 milyong piso ang tulong na inihanda ng ahensya sa ilalim ng TUPAD program. Ang mga ito ay makakatanggap ng ayuda para sa unang 10 araw. Maunay atuwag yung average nga ihatag no sa atong mga beneficiaryo. Sakto ka. Although uban nga kanang kuan hatagan og more, depende manggod po na sa need sa lugar pananitan ang ilang trabahoon kay pwede mahuman sa sulod lang sa pulong kadlaw. So ana na nato ipuan ihatag na lokasyon. Kung kinahanglan og more, i-assess po na or i-tan-awan po na sa ato ang mga people in the field from Dole 7. Bukod dito, tinitingnan na rin ng Dole 7 ang pagbibigay ng livelihood projects para sa mga apektado bilang long-term na tulong. Samantala, nagpaalala naman ang kagawaran sa mga employer at kumpanya na hindi nila maaaring pilitin ang mga empleyado na pumasok sa trabaho kung may banta sa kanilang kaligtasan. Ngunit binigyang diin ng ahensya na hindi rin nila hahayaang abusuhin ito ng mga empleyado. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Sumasa-ilalim sa Advanced Rope Rescue Operation Training ang mga rescuer mula naman sa iba't ibang local government unit sa Bulacan. Ito ay upang makapaghanda pa sa oras ng kalamidad, kasunod ng naranasan na 6.9 magnitude na lindol sa Cebu. Si Nestor Torres, sabi nga namin, no, mas maganda na lagi kami nagte-training, wag lang sa actual. No? Kasi pag may actual, siguradong may nasaktan, may nasira, no? Yung nakakalungkot. Buwis buhay ang eksena kapag sumusugod sa mga sakuna ang mga rescue teams. Kaya naman, ang mga rescuer ng Bulacan ay sumailalim sa Advanced Rope Rescue Operation Training upang masanay ang kahandaan sa panahon ng emergency. Lahat ng kalahok dito ay mga piling rescuer mula sa mga lokal na pamahalaan kasama ang mga team leader ng Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Ilan sa senaryo ng pagsasanay ay ang high-risk evacuation kung saan mula sa itaas ng building ay ibababa ang mga pasyente. Gayon din ang pag-akyat ng pasyente papunta naman sa safe na lugar. Additional skills kasi base sa assessment ano pa yung dapat nilang tahakin na pagsubok or kakayahan na dapat i-build up para sa kanila. Hindi naging madali ang training. Una ay delikado dahil maaaring maisapanganib ang buhay ng mga rescuer habang sila ay nagre-rescue. Ayon sa mga eksperto, mahalaga ang fresh sense of mind at komunikasyon lalo na sa aktual na pangyayari. Iba ko pala ang pakiramdam na maging victim kasi as a responder, you're confident na kaya mong magligtas, alam mo ang capability ng mga gamit. Pero nung naramdaman kong victim ako na naka-attach ako sa naka-sling, naka-harness ako, naka-basket, na hindi ako makakagalaw. Kinabahan po ako kahit paano.
Yung suporta ng mga kasama, importante yung communication. Andun lahat yung passion kasi namin to, yung makatulong kami sa kapwa. Ayon kay Enriquez, malaki ang importansya na dapat may kasanayan lalo na kagaya ng nangyaring lindol sa Cebu, kung saan marami ang nasawi sa 6.9 magnitude na lindol. Ang purpose kasi nito is to become prepared, no? So kung magkakaroon ng actual disaster o yung ayaw nating mangyari ng mga natural calamity that will result to disaster, magagamit yung kanilang preparation, no? Kaya yung mga kita nyo, yung mga rescuer natin, no? Halos binubuwis yung buhay nila dito sa preparation na to para maging prepared sila not only mentally. Samantala, nangako naman ang mga rescuer na pagbubutihan pa nila ang kanilang trabaho at ang inspirasyon nila ay ang 5 rescuer mula sa Bulacan na nagbuwis ng buhay sa kasagsagan ng Bagyong Karding noong September 26, 2022. Mas lalo pa namin pagbubutihan sa lalo ng lalo na nangyari doon sa kapatid naming 5 na rescuer sa Bulacan, no. Kaya kami sabi namin doon sa 5, mas lalo naming i-develop para hindi naman masayang yung buhay na inalay nila para bilang isang rescuer, no. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Inalerto na ng Office of Civil Defense Region 2 ang mga lugar sa Cagayan Valley na posibleng maapektuhan ng Bagyong Paulo. Ayon kay OCD Region 2 Director Leon Rafael, nagsasagawa na ng pre-disaster risk assessment sa rehiyon kahapon upang makapaghanda sa paparating na bagyo. Pinaghahanda na ng OCD Region 2 ang publiko sa posibleng mga pagbaha, lalo na pag magiging mataas dahil sa epekto ng high tide. Inaasahan namin yung storm surge, lalong-lalo na dito sa may bandang silangang bahagi ng Lambag, Cagayan, yung mga sa probinsya ng Isabela. Bilang paghahanda ay sinabihan na yung mga ating mga kababayan na nandito sa gilid ng Pacific Ocean na medyo lumagay na po sa mga sa ligtas na lugar. Hataw Balita ngayon. Mayroon ng mga naka-preposition na family food packs ang mga lugar na dadaanan ng Bagyong Paulo ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, higit 52,000 ang nasa Region 1, higit 139,000 naman ang nasa Region 2, 250,000 ang nasa Region 3, kung saan malaking bahagi ay nasa Aurora na inaasahang direktang tatamaan ng bagyo at higit sa 187,000 naman sa Region 5. Sa kabuuan, aabot ng nasa higit 600,000 na family food packs ang naka-standby sa mga rehiyon na dadaanan naman ng paparating na bagyo. Bagamat meron na tayong mga preposition goods ay patuloy pa rin po yung production ng ating mga family food packs in our production hubs. Hataw Balita ngayon. Nakumpiska ng mga otoridad ang nasa 125 kilo ng shabu sa isang buy-bust operation na isinagawa ng Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police. Ang operasyon ay nangyari sa Romulo Highway, Barangay Pulong, Bugalyon sa Pangasinan, tanghali ng Huwebes, October 2. Naaresto sa insidente ang 2 suspect, isang Chinese national na naninirahan sa Cavite at isang Pilipino na mula sa Zamboanga del Sur na siyang driver ng van kung saan nakasakay ang mga iligal na droga. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kung saan nagmula ang kargamento at kung saan ito dadalhin. Hataw Balita ngayon. Nagsama-sama ang mga bagong usbong na Pilipinong inventor at mananaliksik mula naman sa South Luzon sa isang natatanging patimpalak sa Batangas City. Si Aris Silvestre, humahataw. Isang regional invention contest and exhibit by cluster ang isinagawa nitong Miyerkules at Huwebes sa Philippine Science High School, Calabarzon Region, sa campus sa Batangas City.
Ang programa ay naglalayo na ipakita ang natatagong talento ng mga Pilipino sa larangan ng imbensyon at pananaliksik. Ito ay sinashowcase natin yung mga inventions, innovations ng ating mga students and also yung ating mga professional, ibig sabihin mga graduates na or pwedeng starting enterprise na meron silang mga innovations and Ang naturang programa ay inorganisa ng Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute o DOST, TAPI. 5 kategorya ang sinalihan ng individual kung saan ibinida ang kani-kanilang imbensyon. Ito ay ang Utility Model Category, Industrial Design Category, Creative Research Category, Student Creative Research College Level Category, Student Creative Research High School Level Category. Nasa 41 ang naging finalist kabilang na ang PWD na si James Bryant Camacho na siyang naging champion sa Utility Model Category dahil sa kanyang imbensyong nano-foldable crutches sa kanyang ginagamit sa pang-araw-araw. Bilang PWD, normal nga na tao pag nagko-commute minsan very challenging na eh. How much more sa mga PWDs? Like for example, nagiging challenge, although there are parang mga efforts naman na ginagawa ng ating government, pero putting a blue sticker sa jeepney doesn't make it really accessible for PWDs. It's hard. So we need innovation, we need technologies to assist itong mga to, lalo na locally, in a local context. Si Engineer Delphine Cuevas Jr. ng Farmwell Agricultural Machinery Manufacturing naman ang hinirang na kampiyon sa Industrial Design Category at iba pang mga kampiyon mula sa iba't ibang kategorya ang inaasahang lalaban sa ibang rehiyon sa susunod na taon. Hindi naman nila isinantabi ang kapakanan ng mga manggagawang Pilipino at sinigurong hindi lalong mawawalan ng hanap buhay ang kapwa dahilan sa kanilang imbensyon, bagkus ay makakatulong pa ito upang lalong mapagaan ang paghahanap buhay ng mga Pilipino. Sa technology na to, hindi na rin ako gumamit ng equipment o engine para at least kahit yung traditional way na hinihila ng tao, na andoon pa rin. Kada 2 taong ginaganap ang programang ito, kaya inaasahang mas marami pang sasali at nakikitang mga makabagong imbensyon para sa kagamitan na ikauunlad at ikagagaan ng buhay ng bawat tao. Ari Silvestre, humahataw sa balita ngayon. Muling ipinamalas ng Hotel and Restaurant Association of Baguio o HRAB ang kanilang husay at pagiging malikhain sa pagdiriwang ng ika-18 anibersaryo. Tampok sa pagdiriwang ang higanteng pasta na umabot sa mahigit 5.6 tonelada. Si Grace Doctolero, humahataw. Namanghang mga turista at mga bisita sa Baguio City dahil sa kakaibang proyekto ng Hotel and Restaurant Association of Baguio sa kanilang ika-18 anibersaryo. Isang higanteng pasta na tumitimbang ng 5.6 tons ang inihanda ng grupo. And it's always a pleasure para sa HRAB na mag-host ng ganitong gathering for the city at the same time featuring the best of the best in our industry to the country. So this is the time of the year now we have all of the culinary professionals and practitioners collaborate and come up with something like this. Sa kabuuan ng giant pasta ay sinangkapan ng 100 kilo ng sariwang tuna, 300 kilo ng pork lengua, 150 kilo ng manok, longganisa, hamonado, 500 lata ng Spanish sardines, 150 kilo ng queso, 30 kilo ng pesto, 120 kilo ng nuts, 80 kilo ng sun-dried tomatoes at iba pa. Ginagawa natin to for a couple of things lang. Number 1, Baguio is the culinary destination in the country. Number 2, we have the best of the best practitioners in the industry. What we want to emphasize is that we have different cuisines that we offer, and it's not just sights and sounds, but also taste.
10 kilalang establishmento ang nakiisa sa paghahain ng iba't ibang pasta dishes gaya ng Baguio Country Club, El Chilito, Hill Station, John Hay Hotels, Lemonade Hotel at iba pa. Kasama rin ang 7 universidad sa Cordillera tulad ng St. Louis University, University of Baguio, University of the Cordilleras at Benguet State University. Ayon sa mga organizers, kasya ang Giant Pasta sa nasa 15,000 individual. Ang mga mall goers masaya kahit mahabang pila. Ang masasabi ko po is masaya po ako dahil masarap po yung pagkain nila, ma'am. Yan po. First time ko lang po kasi ito, ma'am. Pumunta lang po kami dito, ma'am. Tapos bigla na lang po namin nakita na merong pagkain po. Thank you, H-Rap. The best. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Nominado naman ang bandang Letters from June sa 38 Awit Awards na isa sa pinaka-matagal ng music awards sa Pilipinas. Ang nasabing award-giving body ay isa sa nagbibigay pugay sa original Filipino music and artists. Narito ang report ni Jed Teresina. Isang malaking karangalan para sa bandang Letters from June ang mapabilang sa finalist ng 38 Awit Awards na isa sa prestihiyoso at pinakamatagal ng music awards sa Pilipinas. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makasama sa nominasyon ng isang music awards ang grupo. At ito rin ay isang milestone para sa up-and-coming music label na KDR Music House. Kasama ang banda sa nominado sa Best Performance by a New Group Artist sa ilalim ng Performance Award category. It's a big honor kasi po, syempre, like our whole lives, individually, ito yung pinangarap namin. Itong mga moments na ito, parang nung mga bata kami, parang kung sasabihin ko sa 15 years old self ko na mangyayari to, parang you would say, no way, that happened, you're lying. So, for that to happen now, sobrang, di ko po ma-explain nakaka-ano po sa puso, sobrang sarap po sa puso. Para sa 6-piece band, isang malaking karangalan ang mapasama sa finalist ng nasabing award-giving body dahil isang bagay ito na malayo sa inisip nila. Kasi parang sa plan namin, malayo pa yun. Pero we're glad that there are people who recognize our music and who supports us in that way. Kaya, thank you. Isang taon pa lang ang lumipas matapos mag-debut ang banda nitong June 2024 kasabay ang kanilang kauna-unahang single na Between sa ilalim ng music label na KDR Music House. Kaya ang makasama pa lang nila sa listahan ng mga nominado ay tagumpay na para sa grupo, lalo na't kasama nila ang ilang kilala na pangalan sa industriya ng musika. Actually, yung initial list pa lang, parang nakita namin yung mga kasama namin sa categories, and namin, it's just good to be right next those artists na established na, and then now we're actually nominated alongside those artists po, kaya sobrang we're still in cloud 9, hindi pa po namin alam kung paano namin siya ipaprocess. Ngunit hindi lang ito sa kanilang personal dahil malaking bahagi ayon sa Letters from June ang KDR Music House na laging nakagabay sa kanilang journey bilang nagsisimulang artist. Laking pasalamat din ng banda sa kanilang management lalo na sa life lessons na nagagamit nila sa loob at labas ng entablado. Yeah, sobrang very tutok yung management then with us, and ang dami pong learnings na nalalaman namin. All of their guidance, all of the teachings that they've been telling us to be kind, to be generous, and to always put yourself in other people's shoes. Ganon, sobrang thankful din talaga po kami. It is such a surreal experience para sa Letters from June
dahil ramdam na ramdam nila ang tiwala at suporta ang ibinibigay sa kanila. Kaya't abangan at suportahan ang Emerging Filipino Alternative Pop Band sa 38 Awit Awards o ang Grand Celebration na inihanda ng Philippine Association of the Record Industry sa darating na Nobyembre ngayong taon. Sama-samang kilalanin at bigyang pugay ang mga Filipino artists, composer, producer at lahat ng nagtatrabaho sa likod ng paglikha ng mga natatanging musika. Jed Meresina, humahataw sa balita ngayon. Nani, bago lang tayo mag-shoutout, napansin ko kasi meron tayong nakita sa mga social media ng mga kababayan natin dun sa lugar na naapektuhan ng malakas na lindol na natutulog o nagpapalipas ng gabi sa tabing kalsada na lang. Merong nakabalot ng plastic o kaya basta nandun lang sila sa tabing kalsada. Baka maaabutan ng ating LGU o ng kinauukulan doon na yung mga yun ay maalala at matugunan yung kanilang mga pangangailangan. Bukod doon sa mga pagkain na naibibigay ng lokal na pamahalaan o ng DSWD, Ani. Opo, alam mo, kahapon na interview natin si Asik Irene, padating na yung mga tent kasi mayroon mga tent talaga para sa kanila, amigo Sherwin. Yung mga kababayan natin talagang takot bumalik doon sa kanilang mga bahay because napakadami din po yung mga bilang ng mga aftershocks kaya natatakot sila. And that's one thing din na dapat talaga mapagtuunan ng pansin. Kaya at ito kasing effort na ito, amigo Sherwin, hindi lang ito dapat iasa din talaga doon sa ating pamahalaan. This is a concerted effort dapat. Yung mga may kakayahan na makapag-abot ng tulong ay dapat magawa po. Sama-sama tayo dito sa pagtulong, tulungan natin yung gobyerno at ganun din yung mga kakayahan ng mga individual, dapat po gawin ninyo ang nararapat para makatulong tayo sa ating mga kababayan na naapektuhan. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Jeremias Kapitulo 17, talatang 10. Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kanyang mga gawain. At yan pong mga umahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, 3 sa buwan ng Oktubre 2025. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Ayan, maraming salamat Alma and Alice, Alma Mugel. Good morning, Nini. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio, La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa iba't ibang panig ng mundo, mula sa Pilipinas, ulitin ko, at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.